teenage years, starting from 10 up to 19 years old. So ito yung period of transition from childhood to adulthood, yung tinatawag natin na adolescent. So in period of transition, although capable na siyang mabuntis, hindi pa talaga ready yung katawan. Aside from physical, capability ng katawan, mentally is mahirap din yun na challenge. Kasi yung pagbubuntis is a stress yun normally sa katawan ng isang babae. Bububuhay siya ng isang sanggol, physically or sa katawan ng isang babae or sa isang teenager o isang hindi pa fully developed or mature woman. Ang katawan ng babae, lalo na yung sa reproductive tract, is hindi pa siya fully formed. Maski yung shape lang ng kanyang buto o yung dinadaanan ng bata, yung pelvis na tinatawag, is hindi pa siya fully developed. Pwede siyang mabuntis, pero hindi pa talaga siya malaki or adequate enough na pwede mag-handle ng pregnancy. Yung iba is masyadong maliit yung bata kumpara sa kanyang pelvis, kaya at least din na hindi nila mailabas ng normal. At na-expose sila to surgery, which is hindi naman dapat. Kasi if fully developed or grown na yung isang babae o na-achieve na yung full maturity niya, hindi na adequate na yung size na pagdadaanan ng baby. In normal pregnancy, around 20% yung increase ng heart rate, yung blood natin, mas madami. Kaya epekto nun, maski yung above 20s na pregnant, iba napapansin na mamanas. That is because maraming changes din. So what more dun sa bata na hindi pa siya na-achieve yung full maturity niya. Meron tayong tinatawag na maternal and neonatal complications. Kasabayan kasi pag nagbubuntis, yung mother nag-change yung body, yung baby nagde-develop din siya. Sa mother or yung teenager mom, usually pag first pregnancy, they are at greater risk or mas mataas ang risk din nila to develop hypertension or yung tinatawag natin pre-eclampsia or eclampsia. Ito yung tumataas ang presyon pag nagbubuntis. Mas mataas ang porsyento ng mga babae na teenager to develop this complication. Yung iba, yung if narinig ninyo, kinokumbulsyon, isa yun sa mga complication. Pag tumaas yung presyon, even if buntis siya, nag-i-increase ang risk niya kasi exposed siya to early sexual contact and pwede niya ma-transmit dun sa kanyang baby sa loob ng kanyang tiyan or during delivery na ipapasa yung mga sakit na tinatawag nating STI or sexually transmitted disease. Sa mga babies naman ng mga teenage mothers, yun malaki ang risk nila kasi most, if not all of them, nahihiya na magsabi na nabuntis ko ako nabuntis ko ako pa. So, nangyayari, tinatago po yan nila. So, hindi sila makapag-seek ng consult or makapaghingi ng medical support sa kanilang mga health centers kasi dun sa stigma nga nabuntis ng maaga. So, yung mga babies nila is maliliit or lumalabas na premature. Yung iba is na dahil sa hindi nakaka-receive ng kaagarang pag-aaruga, ang iba is namamatay yung mga baby. Hindi sila umaabot ng 9 months or earlier na nakukunan po yung mga mothers na yun. So yun po yung magiging possible complications din sa mga babies din po nila. If you liked or learned from this video, please click subscribe.